The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. There was a prophetess Anna, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived 7 years with her husband after her marriage, and then as a widow until she was 84. She never left the temple but worshipped night and day with fasting and prayer. And coming forward, at that very time she gave thanks to God and spoke about the child to all who were awaiting the redemption of Jerusalem. When they had fulfilled all the preparations of the law of the Lord, they returned to Galilee, to their town of Nazareth. The child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Peace be to you. Si Ana, isang propeta, na kung saan inantay niya ang araw na makikita niya ang sanggol, ang Panginoon. May mga tao na pag naabot na ang pangarap, sinasabi nila, pwede na akong mamatay. Pwede na akong mamatay. Pero ang akin pong paalala, kahit gaano kasaya, wag niyo sasabihin yan, pwede na akong mamatay. Lahat na makakakilala ko nagsabing, pwede na akong mamatay, Father, namatay talaga sila. Ano po? Huwag niyo sasabihin. Pero, marahil may alam kayo mga may sakit, na ang tagal ng may sakit. At ang tinatanong ninyo, sino kaya ang inaantay nito? Sino kaya ang inaantay? Kamakailan lamang, aking kaibigan, na kung saan kagabi ay minisahan ko, dahil may sakit. At nung nasa misa sa patay kagabi, tinuturo sa akin ng isang kaibigan, yan yung inaantay niya. Galing sa ibang bansa. Yan yung inaantay niya. Inaantay na dumating at nung makita, doon siya nawalan ng buhay. Naalala ko rin ang aming ama, 14 years ago, bago siya binawian ng buhay, palagi niyang tinatanong, kompleto na ba? Kompleto na ba? Na hindi namin maintindihan kung anong kompleto na. Yung pala tinatanong niya kung kompleto na yung kanyang mga anak. At nung sinabi namin kompleto na po, doon siya binawian ng buhay. Ano ibig sabihin? Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Hindi natin alam gaano kahaba ang buhay. At maganda rin itanong sa ating mga sarili, ano ang inyong mga pangarap? Ano ang inyong mga inaasam-asam na pwede niyong sabihin, pwede na ako? Kung saan maging ang Diyos, sa krus ay sinabi niyang, it is finished. Tapos na. Tapos na. Sapagkat nakikiraan lang tayo sa mundong ito. Bukas, matatapos na ang taon. At sa susunod na araw, magsisimula ng unang araw ng bagong taon. Ano ang iyong tinapos? At ano ang iyong bagong sisimulan? Sapagkat kung wala kang tinapos, wala kang sisimulan. Ang meron ka lang, ipagpapatuloy ang hindi natapos. Inuulit ko,
Kung wala kang tinapos, wala kang bagong sisimulan. Meron ka lang bagong sisimulan kung meron kang tinapos. Pero kung wala kang tinapos, ang gagawin mo lang sa susunod na taon ay ipagpapatuloy ang hindi mo natapos sa taong ito. Maiksi lang ang buhay. Anong meron sa unang pagbasa? Panawagan sa mga ama, panawagan sa mga binata, panawagan sa mga bata. Anong ibig sabihin doon? Hindi ka habang panahong bata. Harinawa, pagtanda mo, meron kang pinagkatandaan. At harinawa, sa iyong pagtanda, meron kang naabot. Meron kang may iwanan. Palagi ko po itong sinasabi, dumating kang walang dala, aalis kang walang dadalhin, pero harinawa, makapag-iwan ka na magandang alaala. Ano ang aalalahanin ng tao sa iyo? Mga minamahal na mga kapatid, ano ang pinapahalagahan mo? Sabi nga nila, pwede kang bumili ng malambot na kama, pero hindi mo kayang bumili ng kapahingahan. Kaya mong bumili ng masarap na pagkain, pero hindi mo kayang bilhin ang sustansya. Kaya mong bumili ng gamot, pero hindi mo kayang bumili ng kalusugan. Kaya mong bumili ng sapatos, pero hindi mo kayang bumili ng kakanyahang lumakad. Maraming bagay na kaya nating bilhin kung tayo ay mayaman, pero baka dumating ang araw na wala man lamang tayong mapapanghawakan. Minsan bang tinanong na kayo ng ibang tao, mahal mo ba ako? Or minsan ka bang nagtanong na, mahal mo ba ako? Mga minamahal na mga kapatid, ang malungkot na kwento sa panahon ngayon, dapat minamahal ang tao, ang gamit ay ginagamit. Ngunit nagiging baliktad. Ang gamit ang minamahal, ang tao ang ginagamit para makuha ang gamit na gusto. We are supposed to love things. We're supposed to love people and use things. But the sad story is that we have reached the point where people love things and use people so that they will be able to obtain the things they love. Yun ang malungkot na kwento. Kaya pag wala ka ng pakinabang, napakadali mo nang iwanan. Pag hindi mo na naibibigay ang dati mong naibibigay, napakadali mo nang talikuran. Mga minamahal na mga kapatid, ang paalala sa araw na ito, habang tayo ay nalalapit ang katapusan ng taon, ano ang iyong pinapahalagahan? Baka meron ka lang maraming kaibigan, pero hindi ka naman talaga mahal. Yung iba nagmamalaki na marami silang followers sa Facebook. At sabi nga doon sa isang lamay, ni halos wala namang dumadalaw. Bakit? Hindi totoo pagkamisan ang nasusulat sa numero. Mga minamahal, mayroon pang isang araw, magandang itanong. Bago tumawid ang 2025 sa 2026, ano ang dapat mong tapusin upang meron kang bagong simulan? Baka ang mangyari lamang ay ipagpapatuloy mo lang ang problema ng 2025 sa 2026. Amen. Muli po mga kapatid, alalahanin natin na ang pagtanda ay bahagi ng buhay, ngunit ang lumaking marunong ay isang desisyon.
To grow old is part of life. To mature is a choice. The only way to begin another chapter in our lives, we have to end something. Hindi pwedeng magsimula nang walang tinatapos. Ang problema nating maraming Pilipino, puro simula, walang matapos. Ningas kugod, kaya hindi umuunlad. Atin pong tapusin ang mga bagay na dapat tapusin upang makapagsimula tayo para sa bagong taong darating. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you in your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord.